tayo muling sasamba sa ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Ang pagsamba natin, nagpapakita, hindi lamang sa ating sitwasyon, kundi sa bawat sitwasyon ng ating buhay, tayong patuloy na sasamba at maglilingkod sa ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, tunay nga, pinabati ko ang bawat isa sa kanyang tahanan, tayo magpuri sa ating Panginoon. Lahat tayo, mamba at magpasalamat sapagkat siya ay mabuti at ang kanyang salita ito. Purihin natin siya sa umagang ito, mga kapatid, sa mga nakikinig sa kanyang mga tahanan, ang habag at presensya at awa ng Diyos ay sumati ang kapayapaan at pagpupuri sa kanyang salita ating matatagpuan sa pagpupagita ng tunay na pagpupuri sa kanya. Purihin natin siya, mga kapatid. Purihin natin salamat po. Pagmasdan ang kasalanan, dahilan kung bakit ako hindi mo ginalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, yung binigay sa akin. Sasaya sa piling mo. Awitin natin kung may pagsubok man. May pagsubok man. Nagigitan. Pagkayaan. Ikaw ay susang aking sandigan. Hindi mo ko mababayaan. Kayang hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, yung binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, nagkagulat mo. Magsasaya ako'y magsasaya sa piling mo. Tunay nga kasayahan natin matatagpuan sa Panginoon. Ako'y magsasaya sa piling mo. Tunay natin siya mapapit sa mabuto. Siya ay ating pasalamatan, higit pa sa ating mga awitin. Tapos gamitin natin itong ating mga nararanasan upang patuloy natin itaas ang kanyang kapurihan. Sa umagang ito, purihin natin sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Tanging siya lamang katapatan. Maraming salamat po ang Panginoon. Sa umagang ito, nagpupuri kami. Papasalamat sa ipagkakila. Purihin natin siya. Ikaw aking kailangan sa buhay kong ito. Sa'yo ko lang nadama gas na pag-ibig ko. Anong saya, Jesus, ikaw kasiyahan. Jesus, ikaw ang tanging sandigan magpakailan pa man. Jesus, ikaw ang tanging kong kapayapaan. Jesus,
ikaw lamang. Kung puso natin purihin ang ating Panginoon, ikaw, tanging ikaw, ang aking kailangan sa buhay kong ito. Ngayon, kulang na dama, bukas na pag-ibig, o anong saya, Jesus, ikaw, ang tanging kong kasiyahan. Jesus, ikaw, ang tanging sandigan mapakailan pa man. Jesus, ikaw, ang tanging kong kapayapaan. Jesus, ikaw, wala nang iba kundi ikaw. Jesus, ikaw, tanging kong kasiyahan. Jesus, ikaw, tanging sandigan mapakailan pa man. Jesus, ikaw, ang tanging kong kapayapaan. Jesus, ikaw, wala nang iba kundi ikaw lamang. Hindi natin siya, wala nang iba kundi ang ating Panginoon Jesus lamang. Maraming salamat po ang Panginoon sa umaga ito. Ngunit tayo, hindi tayo lahat ng manalangin. Mangbanal, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa umaga ito na patuloy mong pinagkakaloob sa kabila ng aming mga suliraning hinaharap. Sa panahon ngayon, patuloy kaming magtitiwala, patuloy kaming magpupuri, patuloy kaming magpapasalamat, patuloy kaming sasamba sa inyo, patuloy namin pupunta ang aming bibig sa kasaganaan ng iyong kahabagan at pag-ibig sa amin. Di kailanman hindi nyo kami pinagkulang, di kailanman hindi nyo kami pinabayaan, at di kailanman hindi nyo kami iniwan. Kaya sa umagang ito, tanggapin mo pagpupuri namin ng iniluwalhati lamang ang pangalan ng aming Panginoong Jesus sa pamamagitan ng aming Ama na nasa langit. Sa bisa ng banal na sa aking Espiritu, lahat sa umagang ito ay magpasabi ng malakas na Amen. Purihin natin siya. Amen. Tayo'y dumako na sa pakikinig ng salita ng Diyos sa umagang ito. Ngunit bago ang lahat ay binabati ko ang lahat na nasa tahanan. Alam po natin na sa 3 linggo tayo ng enhanced community quarantine. Kaya sabi nga, ang salita ng Diyos ay hindi dapat mahadlangan ng anumang mga bagay, kundi magpapatuloy tayo sa pagpupuri sa pamamagitan ng samba sa Kanya, sa Kanya-Kanya mga tahanan. Kaya binabati kong lahat na ang kapayapaan ng Diyos ay sumaatin, na maiwas tayo sa anumang pag-aalala at magtiwala tayo sa ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, tayo ngayon ay nasa month of April. Actually, ang ating monthly topic ngayon ay pinamagatang yung monthly theme na ating tatalakayin ngayon ay pinamagatan natin na the finished work of Christ. Finished work of Christ. Alam po natin, hindi lingid sa kaalaman ng lahat na tayo ngayon ay nasa Holy Week na pinagdiriwang na Santa Cristianuhan ang pag-aalala sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. At yun, mga kapatid, nawa maunawaan natin na sapat na ang mga nalalaman natin sa anuman, sapat na ang nalalaman natin sa banta ng sinasabi natin virus na yan, sapat na nalalaman natin. Hindi na kailangan nating malaman pa ang marami. Kasi habang nalalaman natin ang kaalaman ng itong sakit na ito, lalo nang nagbibigay sa atin ng takot. Ngayon ang gagawin natin ay iiwas natin ang pag-aalala natin at tingnan natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya, bukod sa hindi na natin last week pinag-uusapan natin ay tungkol sa itong sakit na ito, ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa ginawa ng ating Panginoong Jesus.
ang natapos na ginawa ng Panginoon Jesus. Sinasabi nga, if it is finished, we cannot add something in the finished work of Christ. Hindi natin kayang dagdagan man ang natapos ng ginawa ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga itong Kwaresma, itong pag-aalala sa pagkamatay ng ating Panginoon Jesus, ay bilang paalala sa atin kung ano ang ginawa ng ating Panginoon Jesus. Una tayo nanampalataya. Unang-una tayo naligtas. Pangalawa, tayo ay nakakaranas ng blessing dahil sa ating Panginoon Jesus. Pangatlo, ang ating pag-asa ng walang hanggang buhay na pinangako ng ating Panginoon Jesus ay ginawa niya sa cross. At itong cross din ito ay magpapanatag sa ating puso na bagamat ang lahat ay nanghihina sa panahon ngayon, natatakot sa panahon ngayon, tayo patuloy nagtitiwala sapagkat ang ating pagtitiwala ay hindi natagpuan sa anumang mga bagay dito sa mundo, kundi ang pagtitiwala natin ay natagpuan natin sa ginawa ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga sinasabi, with all faith, sabi nga, since of faith, one thing is true, that those who are faith stand. Sabi nga, ang ating pananampalataya ay patuloy na tumatayo sapagkat ang ating pagtitiwala ay natagpuan sa ginawa ng ating Panginoon Jesus. Ngayon, ang pinaka-message sa monthly theme na ito ay redefining faith. Ano ba ito talaga itong pananampalataya? Kasi nung nakaraan, binahagi ko simple ang Ebanghelyo. Ngayon sinasabi ko ang lahat ng magtiwala at manampalataya. Ngayon ang tanong, ano ba ang pananampalataya? Kasi maraming pananampalataya ngayon ay hindi naman talaga pananampalataya, kundi pananampalataya sa kanyang sariling magagawa. Maraming pananampalataya ngayon ay hindi totoo. Sapagkat kung dati sila ay tunay na nagtitiwala sa Panginoon, makikita mo ang lahat ay okay, nagpapatuloy, masaya, naglilingkod. Ngunit kapag dumating ang itong sakunang ito na sumusubok sa ating pananampalataya, tayo ay nanghihina. Ang tunay na pananampalataya ay magpapatuloy. Hindi ito nakadepende sa ating sitwasyon, kundi nakadepende ito sa ginawa ng ating Panginoon. Ngayon, titingnan natin, ano ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Ang tinasawing pananampalataya is a complete trust in someone or something. Kung ikaw ay nagtitiwala sa tao, nagtitiwala sa mga bagay-bagay, doon nakabasa ang pananampalataya mo. Halimbawa ngayon, hindi ka nag-aalala na hindi ka magugutom kasi marami kang stock na mga pagkain. Sa pagtitiwala mo, ang pagiging kalmado mo sa pamamagitan sa lahat ng mga ganitong pangyayari ay hindi talaga natagpuan sa Panginoon Jesus, kundi natagpuan sa mga bagay na meron ka. Sabi nga, if it's faith, if it's true or genuine faith, it must be based on God. Kaya nga, para matagpuan natin ang pananampalataya natin, kung ito ay tunay, ito matatagpuan natin ang pagtitiwala natin ay nasa ating Panginoon. Hindi ko nililimit ang lahat na maging masaya dahil meron ka. Pero ang iyong pasasalamat ay hindi sa anumang bagay meron ka, kundi ang pasasalamat mo sa Diyos na nagbigay ng lahat ng meron ka. Nang sa ganun, ang mga ito ay maaari mong ibigay at pamahagi din sa iba, sapagkat alam mo na ang Panginoon at ang ating Diyos ay hindi ka pagkukulangin. Ngayon, ang faith na sinasabi is na even if the absence of proof. Sinasabi nga na kahit na hindi mo mapaliwanag ang mga bagay-bagay, ay patuloy kang magtitiwala. Sapagkat ang pananampalataya na ito ay hindi nababasa kung gaano mo naintindihan ng salita. Sa salita ng Diyos, maraming mga mahirap intindihin. Pero hindi naman talaga kailangan intindihin natin na kailangan lang natin magtiwala. Naalala niyo ba si Apostol Pedro? Ang lahat ay gusto ng maraming tagapsunod ng ating Panginoon noong time na yun. Nung sinabi niya, maliban na lamang kanin niyo ang aking naman, at inumin niyo ang aking dugo, ay wala ka naman kayo sa akin. Ngayon, ang mga nakarinig ay hindi nila maunawaan ang salitang to. Ngunit, sinabi, maraming tumiwala, maraming nang iwan sa Panginoon Jesus. Ngunit ang 12 apostol na pinangunahan ni Apostol Peter ay sinabi, saan pa kami pupunta?
Ikaw lamang sa'yo lamang ang salita ng buhay. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, ang pagtitiwala natin ay nasa Panginoong Hesus sa kanyang salita, sapagkat kung tayo man ay hindi magtiwala sa kanya, useless. Siya lamang ang may salita ng buhay. So ngayon, ang title ng message natin sa umagang ito is What Really Means Genuine Faith. Ano ba talaga itong tunay na pananampalataya na sinasabi ng salita ng Diyos? Marami sa panahon ngayon sinasabi, manampalataya ka, hindi ka mauubusan ng bigas. Mananampalataya ka, ikaw yayaman. Manampalataya ka, sabihin mo at lahat ng mga bagay na gusto mo magiging sa'yo. Pero ang katunayan, mga kapatid, ang pananampalataya, kaya ganyan ang sinabi ko kanina, maging sa absence ng health. May sakit man tayo. Maging sa absence ng wealth. Nagkukulang man tayo sa mga bagay ngayon. Maging sa absence ng lahat-lahat ng material na bagay na tinatangkilik natin, ay hindi matitinag ang ating pagtitiwala, sapagkat ang ating pagtitiwala ay natagpuan sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. Ang ating sermon message ay matatagpuan natin sa Romans 10, verses 9 and 10. Dito natin isa-isahin kung ano ba talaga ang pananampalataya na sinasabi ni Apostle Paul dito sa Romans 10, 9 verse 10. Kung tayo may mga sarili-sariling salita ng Diyos o Biblia, nangyaan ko po kayo na kayo makibukla. Alam ko na ang lahat ay hindi naman busy. May mga time tayo. Ito na yung panahon para ang time natin ay gamitin natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon sinasabi sa Romans 10, verse 9 and 10, sinasabi that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believe unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Sa wikang Tagalog, sinasabi rito, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka ng iyong puso na binuhay siyang magmuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao ay nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig sa pahayag sa kaligtasan. Tayo po yung po at pansamantalang manalangin, mga banal makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa pagpapala mo sa umagang ito, na kami ay may kalakasan, Panginoon. Pagamat kami, Panginoon, ay nasa kanya-kanya sariling mga bahay lamang. Ngunit alam po namin, Lord God, ang una mong blessing ay ang buhay. Bago pa kami magreklamo ng anuman ng mga bagay na wala kami nito, una kami nagpapasalamat sa iyo sa taglay namin buhay sa umagang ito. Aming Ama, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, lumalapit kami sa iyo. Tulungan mo kami, gabayan kami sa iyong salita. Ipaliwanag mo sa amin, hindi lamang namin ito maunawaan, kundi tumuhin mo sa aming puso. At manampalataya kami sa iyong pangalan. Maraming salamat, Lord God. Hangad namin, Panginoon, hindi pagsama sa iyo. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pag-uusapan, ano ba itong genuine faith? Sa Tagalog, ano ba ang tunay na pananampalataya? Sa text natin binasa, makikita na natin yun kung ano ba ibig sabihin ng tunay na pananampalataya. Unang-una, habang ating itong naririnig, itest natin ang ating sarili sa umagang ito. Kung ito bang pananampalataya na sinasabi sa salita ng Diyos ay natatagpuan sa ating mga puso sa umagang ito. Unang-una, ang ating message ngayon ay may 3 puntos. Unang point, it is our content of our faith. Kung ano ba nilalaman na itong pananampalataya natin. Sabi nga, we place our faith in someone in order to believe. So, ibig sabihin, ang pananampalataya, para maging pananampalataya, meron kang inaasahan. Someone or something. Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, pinapalalala, huwag kayong magtiwala sa mga bagay-bagay, sapagkat ang lahat ng bagay nasisira ng ubos. Huwag din tayo magtiwala sa ating kapwa-tao, sapagkat ang tao ay minsan na lang dumating at pagkatapos mamatay, para siyang hangin, sasabi sa James, na sa bagamat nariyan, tapos mawawala. So, ibig sabihin, magtiwala tayo unang-una sa Diyos. Tingnan natin ang ating mga puso. Tayo ba talaga, ang ating pananampalataya na talaga ay natagpuan sa ating Panginoong Hesus, sa ginawa ng Diyos sa ating Panginoong Hesus?
para tayo maligtas. Sinasabi nga, we must know about someone. Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot na sa panahon ngayon na ang pananampalataya ay masyado nang tinatwist. Na ang pananampalataya hindi na talaga tunay na pananampalataya sapagkat ang pananampalataya ay nakabase sa health. Nakabase sa hindi ako magkakasakit kapag ako'y nananampalataya. Layaman ako pag ako'y nananampalataya. Anumang gustuin ko, basta may pananampalataya ako, makakamtan ko. Di ba napakalayo ng ibig sabihin ng pananampalataya pag tinignan natin ang ating salita ng Diyos? Sinasabi sa salita ng Diyos na para makita natin ang tunay ang ating pananampalataya, dapat makita natin kung ang ating puso ba ay nagtitiwala sa Panginoon. Nagtitiwala sa Diyos. Sinasabi nga, we are saved when we first believe. But the evidence of that faith is when we continue to believe. Ang problema sa panahon ngayon ay sinasabi lahat ay ligtas sapagkat sa nananampalataya. Kung tunay ang pananampalataya mo ay nakapagligtas sa iyo, ay dapat ang pananampalataya mo ay magpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Sa kabila ng anumang sitwasyon, itataas mo yung kamay at sasabihin mo, ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay mabuti. Ngunit kung natatagpuan natin ang sarili ngayon na nalulungkot, down, makikita natin ang ating sarili na hindi talaga tayo tunay na nagtitiwala sa Diyos. Sapagkat ang ating paniniwala ay nakabase lamang sa mga bagay-bagay kung ang sitwasyon ay maganda. Mga kapatid, maunawaan natin na totoong bagay na sinasabi nga kapag ikay manampalataya, ikay maligtas. Maraming nga nagsabi, I have been saved 10 years ago. Naligtas ako nung 10 years nung narinig ko ang gospel. Totoo yun. Pero ang katunayan na ikay naligtas ay patuloy ka bang nagtitiwala hanggang sa panahon ngayon? Hindi ito yung merely acceptance or a decision you made 10 years ago or 5 years ago. Kaya ka naligtas. Ang katotohanan mga kapatid, kaya ka naligtas kasi yung decision mo na yun 10 years ago ay patuloy ka pa rin hanggang ngayon. Maunawaan natin, huwag tayong mapadaya sa panahon ngayon na ang pananampalataya ay nakabase lamang sa mga bagay-bagay kung ano meron tayo. At kapag nawala itong mga bagay-bagay na ito, manghihina tayo. Mga kapatid, paniwalaan natin sa ating puso. Tingnan natin kung ang content ba, nilalaman ba ng ating pagtitiwala ay hindi sa mga bagay na nanguhos o sa mga tao na nanghihina at nagkakasakit o aking kalakasan. Kaya mga kapatid, alam nyo, para makita, maunawaan natin ang tunay na pananampalataya, hindi dahil sa hindi tayo tatabla ng sakit. Ano man mangyari, magpasakit man tayo o hindi, maging ang ating kabuhayan ay nawala, ang ating pera, wala tayong panggastos ngayon, hindi ito makakapag-alis sa ating pananampalataya sapagkat ang ating pananampalataya ay nakabase sa ating Panginoon. Kaya pagbasahin natin sa Romans 10:17, doon na tayo. Kaya nga pag nag-conclude si Apostle Paul, tingnan natin. Kasi nung sinabi ng Apostle, faith comes in hearing and hearing the Word of God. So ibig sabihin, kung tunay kang nananampalataya, ay patuloy ka dapat na nakananasa na makinig. Kasi ang nananampalataya mo ay hindi nakabase sa sarili mong paliwanag, kundi nakabase sa pagtauhaw mo sa salita ng Diyos. Maunawaan natin mga kapatid naman, sino man nagsasabi na siya nananampalataya, dapat hindi niya iniiwasan ang mga bagay kagaya nito. Dapat naisin pa nga niya makinig, higit pa ang salita ng Diyos. Basahin ang salita ng Diyos. Yun lamang mga kapatid. Yun lamang. Ngayon mga kapatid, halimbawa na lang, kapag ikay nananampalataya, ngunit hindi ka nagpatuloy sa pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. Nalaman mo na ang Diyos ay mabuti. Nalaman mo ang Diyos ay pag-ibig. Paano na lamang kung sa panahon natin ngayon, na pagsubok ang nariyan? Manghihina ka. Sabihin natin sa totoo man hindi. Manghihina ka kapag tayo'y nag-stop. Tayo huminto sa pagkakilala natin sa Panginoon Jesus. Kaya nga, the content of our faith, nilalaman na ito, we must know about that someone. We must progress to know about someone. Hindi dapat tayo makakontento sa ginawa nalaman natin ang ginawa ng ating Panginoon Jesus ng pag-ibig niya. Hindi lang tayo makakontento doon. Patuloy tayo magbasa. At
na nakita natin na sinasabi pala sa kanyang salita na sa 1 Peter 1:17 na ang ganitong pananampalataya pala ay kagaya ng isang ginto na dapat masubok para makita ang kadalisayanan nito, pagiging totoo. Itong nangyayari sa atin ay sinusubok ang ating pananampalataya upang makita natin kung ito'y totoo at kung alam natin sa sarili natin na itong pananampalataya natin ay nanghihina, ibig sabihin hindi talaga tayo tunay nagtitiwala sa Panginoon. Maunawaan natin mga kapatid, para matest ang pananampalataya, dapat dumaan ito sa maraming pagsubok. Ngayon nakita natin, di ba? So ibig sabihin, sa panahon ngayon, patuloy ka pa rin magtitiwala kasi nalaman mo sa salita ng Diyos na ang Diyos ay sumusubok ng mga pananampalataya natin. At ngayon, patuloy ka pa rin nagbasa, halimbawa lang, patuloy ka, ngayon nalaman mo sa 2 Timothy 2:13 na ang Diyos ay tapat. Kahit na sa kabila ng tayong natagpuan na hindi tapat sa Kanya, siya ay mananatiling tapat. Kaya kapag nalaman mo na ang pagtitiwala mo sa Diyos, pagtitiwala mo sa Panginoong Hesus ay natagpuan sa Kanyang salita, babasahin mo ang salita ng Diyos. Gusto ko pang malaman. Ano ba? Gusto ko pang malaman ang Panginoong Hesus. Gusto ko makita ko ano ba yung mga ginawa niya sa buhay ko. Hindi ako makukontento sa mga bagay-bagay na gusto ko sa sarili ko. Basahin ko, unawain ko, upang mag-guard ko ang puso ko. Huwag manghina, mga kapatid. Kaya sinasabi sa 2 Timothy 2:13 na believe that God is faithful, even we are not. Kahit hindi tayo faithful, siya mananatiling tapat. So sa pamamagitan ng pagkakaalam nito, lalo tayong magtitiwala sa kanyang salita sapagkat alam natin na siya tapat sa kanyang mga pangako. Pangalawang puntos mga kapatid, ito yung sinasabi, conviction that the content of our faith is true. Hindi lamang dapat tayo magtiwala sa ating Panginoon Hesus. Datapwat magtiwala tayo na ang kanyang salita ay totoo. Sa sarili natin. Huwag tayo maghanpik ng salita ng Diyos. Ito hindi ko pananampalatayaan kasi hindi ko maunawaan. So ibig sabihin, kung tayo nagtitiwala, meron tayong conviction. Sariling paniniwala natin na sinasabi natin ng ating Panginoong Hesus ay totoo. Mga kapatid, sinasabi nga, you can know about the Christian faith and yet believe it is not true. For our thought and our action manifest our heart deepest desire. Mga kapatid, yung sinasabing confess, ayos, yung confess sa lahat na ikaw ay nananampalataya, hindi sapat mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Kasi ang hindi ibig sabihin na ikaw ay nagsasalita, na ako ay mananampalataya, nakikita dapat sa buhay mo na sa panahon ngayon ay hindi ka nag-aalala. Hindi ka dapat nag-aalala. Kasi pagkat pinagtitiwalaan mo ng kanyang salita, ay totoo. Ngayon, bakit ko sinabi yung conviction? Alam niyo, ang conviction ay may kinalaman sa tunay na ebanghelyo. Sinasabi nga sa John 16:8. John 16:8. Kasi kapag pinaniwalaan natin ang salita natin ng Panginoon Hesus ay totoo, alam natin sa salita ng Panginoon ay masakit. Makakaranas tayo na talagang sama-sama ko. Kaya nga sa John, basahin natin mga kapatid. Sa John 16:8, ang context na ito mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay paparoon na sa Ama. Baga, siya ay pupunta na sa Ama. Iiwan niya kanyang mga alagad. Sabi niya sa kanyang mga alagad, ganyan may sinasalita ko sa inyong katotohanan. Nararapat sa inyo na ako yumaon. Sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paparito. Ang sinasabing mga aliw dito ay mga banal na Santong Espiritu. At sinasabi, ngunit kung ako yumaon, siya'y susubuin ko sa inyo. At sa 8, siya'y paparito, siya ay pagparito niya ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghati. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo nakarinig ng ebanghelyo ng Diyos, pinapakita. Tingnan niyo lang ang cross. Makita na natin kung gaano tayo pamakasalanan. Kung gaano ang ginawa ng ating Panginoong Hesus para lamang mapalaya ang lahat sa kasalanan.
Alam mo mga kapatid, maunawaan sana natin. Although cross symbolizes the love of God, it also symbolizes the hate of God of all sin. Namumuhi ang Diyos sa kasalanan at kailangan may maparusahan. Inako ng ating Panginoong Hesus ang kaparusahan sa krus upang ang lahat ng magtitiwala sa Kanya ay aariling walang kasalanan sa harap ng Ama. Nawa maunawaan natin mga kapatid sa umagang ito na kapag narinig natin ang Ebanghelyo, makikilala natin ang ating sarili ng masama. Napakahalaga na makikilala natin ang sarili natin ng masama. Alam niyo mga kapatid, maraming mga churches ngayon na hindi na pinipreach ang cross, hindi na pinipreach ang gospel. Or feel good, sounds good, madaling tanggapin, good vibes, yun na lamang. Pero mga kapatid, sinasabi nga ng salita ng Diyos na kung gusto natin makilala ang pagmamahal ng Diyos, tingnan natin ang cross. Kung gusto natin malaman ang pagkamuhi ng Diyos sa kasalanan, tingnan na rin ang cross. Upang makita natin, convict ang spirit natin na tayo mali. Ang salita ng Diyos ay totoo, ako ay mali. So anong gagawin ko kung ang totoo ang salita ng Diyos at ako ay mali? Since sinasabi, confess our sin. Kaya nga pag inulit natin sa Romans, sinasabi nito, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig, si Jesus ay Panginoon at sampalataya ka na yung puso na binuhay siyang magmuli, sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso. At sa ikakatuwid, sa ginagawa ng bibig ang pagpapahayag sa kaligtasan. Maunawaan niyo mga kapatid, ang context sa Romans 10 ay hindi para ipagsabihin natin na Christian tayo. Alam niyo, may dalawang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng, alam niyo, ang ibig sabihin ng pagkakaiba ng profession sa confession. Ang profession, you profess your faith. Pinapakita mo lahat ng iyong pananampalataya. Pero ang confession ay ginagawa mo sa Diyos. Ngayon ang problema, natutwist, namamali ang ibig sabihin. Kaya pag ang Word of God ay narinig mo ngayon, at pag sinabi mo, pinipilit natin ang tao, sabihin mo sa kanya, sa iyo na ang Panginoon na Jesus at magsisi ka sa kasalanan, ngayon din, hindi kayo maliligtas, hindi mo ako. Pati as ang confession is made upon men, but the confession is made through God. Kaya nga, saan ba, kanino ba tayo nagkasala? Sa tao ba? Hindi. Sa Diyos. May gawa ng utos. Bagamat nagkakasala tayo sa tao sa paggawa natin ng masama sa ating kapwa, pero ang unang-una pa rin, nagkasala tayo sa gumawa ng utos. Kaya nga, pag sinabi natin, maunawaan natin to, na the confession is that you agree. The confession, yung sinasabi na biblical meaning, na context meaning ng confession is we agree of something that is true. We are in agreement of God. Na tama siya at tayo mali. Tama yan. And this is true, Jesus Lord. The problem is, sinasabi ng text na to, if you confess that Jesus is Lord, totoo ba talaga na ang ating Panginoong Hesus ay Panginoon natin? O ginagamit lamang natin ang ating Panginoon. Pero sarili pa natin ang nasusunod. Mga kapatid na maunawaan natin ng lahat, marami sa mga kababayan natin na nagiging religyoso sa panahon ngayon. Pero tingnan natin ang ating sarili. Pagtapos ng mga sitwasyon nito, when all is well, magpapatuloy pa ba tayo? Doon natin makikita mga kapatid, kung ang ating Diyos ay Diyos, dapat lamang natin sundin ang kanyang utos. Ngayon, sinusunod natin ang kanyang utos. Sa kadahilanan, ang mga pangyayari ay hindi maganda. Kumusta kapag wala na ang lahat at all is okay? Susunod pa ba tayo? Mananalangin pa ba tayo? Kaya nga mga kapatid, maunawaan natin na do we really agree not only with our lips, but is also in our heart that will result to our change of action? Kaya nga mga kapatid, sinasabi ko sa kanina lamang mga kapatid, na ang ating puso, ang pinaka-center kung ano yung ating greatest desire. Pag sinasabi natin na Panginoon natin ang ating Panginoon, ngunit nagpapatuloy pa rin tayo sa gawa ng masasama. At
sinasabi natin tayo Christian. At tinitwist natin ang word na sinasabi, ang Lord naman ay merciful, mapagpatawad. Kaya okay lang magkasala ako kasi lalapit din naman ako sa kanya mga kapatid. Nawa sa umagang ito, matakot tayo. Matakot tayo mga kapatid. Huwag natin gamitin ang salita ng Diyos para pamarali sa lahat na tayo ay Kristiyano. Pero ang buhay natin ay hindi naayon sa kanya salita. Kaya nga sinasabi, if you have the conviction, the content of our faith is true, hindi ka naniniwala sa Panginoong Hesus. Hindi ka lamang naniniwala sa ating Panginoong Hesus na siya'y totoo sapagkat narinig mo ang salita ngayon. Dapat mong paniwalaan sa sarili mo masunod. Mag-desisyon ka. Kung ang totoo ang salita ng Diyos, lakaran mo ang totoo. Mamuhay tayo ng may kabanalan at katotohanan. Yun ang ibig sabihin kung tayo gusto nating makita kung tayo ba ito hindi na nagtitiwala. Diba, maunawaan natin mga kapatid na ang pagsunod at pananampalataya ay isa. Hindi ka pwedeng magsabi na nanampalataya ka kung hindi ka sumusunod sa kanyang salita. Diba, maunawaan natin. Mababago ang pagtingin natin sa ano. Ang gospel sa panahon ngayon ay nagiging license to sin. Sinasabi ko, ligtas naman ako kahit ako magkasala. Sinasabi ng Diyos, faithful siya. Mga kapatid, maunawaan natin. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang kanyang pinakamamahal na anak. Ang kanyang pinakamamahal na anak. Para lamang tayo malaya at mapalaya sa kasalanan. Ngunit kung tayo nanampalataya, nagpapatuloy pa rin tayo. So, ibig sabihin, hindi talaga tayo nagtitiwala sapagkat sa ating salita, bagamat sinasabi natin na tayo ay nananampalataya, ngunit sa ating gawain, hindi naman ito na ipapakita. Kaya sino ba sa panahon ngayon, yung tunay at totoo? Kaya nga maglilid ito sa confession na sinasabi mo, if you confess your sin, sa 1 John 1:9, basahan natin. Sa 1 John 1:9, maunawaan natin. Ang greater meaning ng confession, if we confess our sin to God, not men. If we confess our sin, He is faithful and just forgive us our sin and to cleanse us from all our unrighteousness. Yung nga na bro, nakita mo na pala, ganun pala ang gawin ko. Magkasala ako na magkasala, pero confess pa rin ako ng hindi niyo nauunawaan ang sabihin ng confession. Pag sinasabing you confess your sin, this is biblically representation of repent and believe. If you believe, you will repent. If you will believe, you will confess. If you will confess, you will start believing what is true. And after that, living it in your lives. Because He is true. Maunawaan natin mga kapatid. Alam nyo, bilang ilustrasyon, kapag ang isang elevator, kapag alam nyo kakalikha pa lamang ng elevator, yung trial and testing pa lamang ng elevator, halimbawa lamang, at ikaw ang unang sasakay, hindi ka sasakay agad. Pero pag nakita mo na safe pala itong elevator na pinasakyan, isasakay ka. Hindi dahil sa nagtitiwala ka na kaya kang itakyat na ito ng safe, kundi naranasan mo mismo, sumakay ka mismo. Kaya sunod na makakita ang elevator, sakay ka kaagad. Kasi alam mo ito, ganun din naman sa Panginoong Hesus. Ganun din naman sa Panginoong Hesus. Maunawaan natin. Ang pinakalas natin, so maunawaan natin, sa confession, may pakita natin na sinasabi natin, Lord, patawarin niyo ako sa aking kasalanan. Bigyan niyo ako ng kalakasan na mapagtagumpayan ang aking kasalanan. Baguhin niyo ang aking puso. Yun ang laman ng panalangin ni Haring David. Hindi lamang siya nangihingi ng kapatawaran. Siya ay nangihingi ng bagong puso. Create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Alam kong mali ako. Alam ko na nanampalataya ko, pero ang buhay ko ay patuloy sa paggawa ng kasalasang. Mananalangin ako. Luluhod ako sa aking Panginoon. I will confess my sin unto God. I will confess my sin to our mediator, Jesus Christ, to God. Lalapit ako, hindi sa aking sariling magagawa, kundi lalapit ako sa pangalan ng aking Panginoong Hesus. At
lalapit din ako sa pag-asa na habang ginagawa ko itong mga bagay nito, babaguhin ng Diyos sa aking puso. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. When you confess that you are a sinner, you must ask help from God to overcome your sinfulness by giving you a new and clean heart. So, maunawaan natin mga kapatid sa umagang ito na ang confession ay malalim sa pag-aakalala natin. Now, stop na natin ang ginagawa natin. Now, pag once na may binabahaginan tayo, gusto lang natin marinig na siya nagtitiwala sa kanyang Panginoon Jesus, sa kanyang salita. At pagkatapos sasabihin natin na siya ay ligtas, siya ay tumanggap. At pagkatapos ng darating na Sunday, hindi siya umattend ng church service. Tinatunayan lang niya na bagamat siya ay nagsabi na ang Panginoon niya ay Panginoon, hindi talaga niya Panginoon, sapagkat hindi siya nais na makarinig ulit ng salita niya. Kaya mga kapatid, mahaba ako. Kaya mga kapatid, naunawaan natin. Sinasabi natin noon, wala tayong time. Wala tayong time kasi busy tayo sa trabaho, wala tayong time manalangin, wala tayong time magbasa, kaya nakikinig tayo ng preaching. Kumusta ngayon? Marami tayong time. Nagamit ba natin ang time na ito? Hindi lamang makilala ang pag-iwas sa sakit na coronavirus, kundi makilala natin ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng Kanyang salita. Basahin natin ito. Basahin natin ito. Manalangin tayo na maunawaan natin ang Kanyang salita. Nang sa ganon, kapag merong magsalita ng salita ng Diyos, alam natin na ito'y mali. Sapagkat alam natin na ang tama ang salita. Kaya mga kapatid, maunawaan natin na kapag ang isang tao ay pumasok sa isang building sa panahon ngayon, ini-scan siya ng thermometer. Kasi hindi lahat ng mga masigla ay ibig sabihin walang sakit. Kaya nga, ang thermometer, tinitingnan kung ikaw may lagnat. Kasi alam ng mga tao na kahit may lagnat ka, ay kaya mo pa rin maglakad, kaya mo pa rin umakbo, malakas. Ganun din sa salita ng Diyos. Tingnan natin ang bawat sarili natin sa pamakikinig sa mensahe ito. Tingnan ba natin ang time ba natin ngayon ay ginagamit natin ang magsaliksi. Kasi alam natin na ang totoo, ang kanyang salita, dapat bago tayo makinig ng mga news tungkol sa virus na ito, mahalaga yun, pero unahin muna natin ang salita na salita niya para maiwas tayo sa anumang pag-aalala. Nawawag tayo Christian, huwag tayong mag-post sa mga unbeliever na tayo pa ang numero unong mag-post na napakarami ng meron ng sa amin, positive sa amin. Nawa mga kapatid, ang dapat natin gawin ay mag-post tayo. Meron ng positive dito sa amin. Positive na naligtas sapagkat nagtiwala siya sa Panginoon. Ang kanyang kaligtasan. Gamitin natin ang ating mga buhay upang ibahagi ang kanyang salita. Ngayon mga kapatid, hindi mo na kailangan maglalakad-lakad ng mangaral. Sapat na ang pangangaral sa ganito. Maabot ang maraming mga Pilipino. Gamitin natin ang social media. Napakahalagang bagay mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay totoo. Dapat lamang natin ito hinahanap. Gusto pa natin. We want more. We want more. We want more. Sa huling points, sorry mga kapatid, medyo tumagal ako doon. Sa huling points, ang pinaka-last point ay believing that content of our faith is enough. Napakahalaga na ito mga kapatid. Sabi that if you confess with your heart that the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Tuldok. Ngayon, yung maaari nating tingnan ang mga nagsasabing sila ay nananampalataya kung anong sasabihin nila pagkatapos tayong binahaginan. Alam niyo mga kapatid, madali lang. Pagkatapos tayo mabahaginan, sasabihin nila, punta kayo sa aming relihiyon, kami lang ang tama. Pumunta kayo sa aming relihiyon, magaling ang aming pastor. Alam natin na hindi sila nangangaral ng katotohanan. Kasi pag sinasabi ng mga kapatid na believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Tapos, wala na dito yung sarili natin magagawa. Wala na tayong dapat i-add pa. Pag may nagsabi, manampalataya ka, tapos ganito gawin mo, ikay maliligtas.
Nag-aaral ka ng salita ng Diyos, tinitingnan mo ang salita ng Diyos, at nakita mo, hindi totoo yung sinasabi nila. Kung titingnan natin ang Gospel of John, paulit-ulit na sinasabi ng ating Panginoon Jesus, manampalataya kayo at kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tapos na. Hindi niya sinabi manampalataya kayo at ganito gawin nyo, ganyan, ganyan, at maligtas din. Ngayon, paano natin ngayon, sabi nga, paano natin ito pagkakaisahin? Kasi marami talaga nagsasabi na ang pananampalataya ay hindi sapat, dapat tayong gumawa. Mga kapatid, sa salita ng Diyos, ang pananampalataya ay sapat na. Ito ang pinaka-base. At ang pananampalataya, upang malaman kung ito'y tunay na pananampalataya, dapat itong magbubunga ng mabubuting gawa. Kaya pag sinabi natin sa text natin na binasa, ituloy lang natin. Sinasabi rito, sapagkat ang tao na nanampalataya ng puso sa ikatutuwid. So, ibig sabihin, ang pananampalataya mo ay magpupos tayo na gumawa ng mabuti. Naunawaan niyo mga kapatid, hindi niya sinasabi na sapagkat ang tao na nanampalataya ng puso, pero magpakasama. Naunawaan niyo? Ang pananampalataya sapat na kung ang pananampalataya ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Hindi ito addition sa ating mga gampanin sa Diyos. Ang dapat lang natin ang magtiwala sa Kanya, sa Panginoong Hesus, sa Kanyang person of Christ, at pangalawa, magtiwala tayo na ang Kanyang salita ay totoo. We are saved. Hindi mo na kailangan. Alam mo mga kapatid, maunawaan natin na hindi mo na kailangan magpakadalubha sa salita ng Diyos para malaman mo na ikay ligtas. Tingnan mo lamang. Tingnan mo lamang base sa pagkakaalam mo sa salita ng Diyos. Tingnan mo kung ang relihiyon na iyong aaniban o iyong pinabibilangan ay nagsasabi ba ang pananampalataya ay sapat na. Kung marami pa silang ina-add sa pamamagitan na dapat kang gumawa ng ganito, dapat kang mga ganito, malis tayo. Alam niyo, isa sa pinaka hindi pagkakaunawa ng tao tungkol sa iglesia ay tinutukoy natin ang iglesia ay isang building. Ang iglesia, ang church, ay the group of believer. Tayong lahat na nagtitiwala sa Panginoong Hesus, kahit matagpuan tayo sa ilalim ng puno ng saging, wala tayong church, nagkatipon-tipon tayo at niluluwalhati natin ang Panginoong Hesus, tayo matatawag na church. Kaya mga kapatid, ganito, pagamat wala kayo sa personally sa church building na to, church pa rin tayo. Because the church is the body of Christ. And the body of Christ is not kundi matatagpuan sa building, kundi the group of person redeemed by Christ. Ano nga? Niligtas ng Panginoong Hesus. Nawa maunawaan natin mga kapatid na tayo ay may kanya-kanyang part sa pamilya. Head of the family, sa mother, sa kapatid. Maaari natin maipakita sa ating mga kapatid ang pagsamba na tunay. Kapag nakikita na nila na ang ating buhay ay tunay ng nabago. Hindi ko sinasabing hindi na kailangan itong church building. Kailangan natin ito. Pero huwag nating kakalimutan na tayo mismo na nagtitiwala sa Panginoong Hesus, tayo ay templo ng Diyos. Maunawaan natin. Ngayon, sinasabi sa Galatians 1:18, ano ba sinasabi rito? Galatians 1:18, nakalimutan ko. Hindi ko kasi kabisado lahat. Sabi sa Galatians 1:18, nakikibuklat po tayo. Kaya kung gamitin ng sandaling ito, free naman ang lahat. Tingnan natin ang Word of God. Tingnan nyo sinasabi ko. Huwag lang naman tayo makinig na naniniwala kayo na lahat na sinasabi kayo totoo. Makinig kayo na dala-dala nyo ang salita ng Diyos. Ito ba si brother? Sinasabi niya yung totoo. Tingnan natin ang salita ng Diyos. Kasi ito yung thermometer natin. Ito yung barometer natin. Kung itong ating sinasabi ba na nagsalita totoo. Nasabi sa Galatians 1:18. Sorry, yun. Sinasabi rito na
Ito, nawala ata ako sa outline ko. Sinasabi dito sa Galatia, nawala yung outline. Sinasabi sa Galatia na bagamat ang anghel sa langit ay mangaral ng ibang ebanghelyo. Mangaral ng ebanghelyo na hindi kagaya ng pinangapangaral natin ay matapid. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi lahat na nagsasalita ng salita ng Diyos ay tutuong sa salita ng Diyos. Dapat nating mapatunayan na ang ating pananampalataya ay natagpuan lamang sa salita ng Diyos. Kapag mayroong na-add sa salita ng Diyos, huwag natin paniwalaan. Pag mayroong mga interpretation na mali out of context, huwag natin paniwalaan. Napakahalaga nito. Kasi hindi lahat ng nagsasalita ng salita ng Diyos ay totoo nga nagsasalita ng Diyos. Maaring gusto lamang niya na magbigay kayo. Kaya sasabihin niya na magbigay ay pagpapalain. Totoo. Pero ang pinakatunay na context ng pagbibigay, nagbigay ka sapagkat tumanggap ka na ng pagpapala na hindi kayang tumbasan ng anumang halaga sa sanlibutan ito, pagpapala ng kaligtasan. Ano pa ba ang may papalit mo sa kaligtasan tinanggap mo? Kaya pag naramdaman mo, na-realize mo, magbibigay ka ng masaya. Kasi alam mo na ang ating kaligtasan ay hindi natagpuan sa ating mga mabubuting gawa kundi sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Natamuta natin ang kaligtasan na bago ang ating buhay. Pag hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan pilitin ka na magbigay. Ikaw mismo ang magbibigay. Kasi alam mo na tumanggap ka ng isang bagay na walang maitutumbas ni anumang salapi dito sa sanlibutan. Kaya kung pag inutos sa iyo na mag-tithes lang ba? Gusto mo more than pa? Kasi wala namang maitutumbas sa kaligtasan binigay sa akin ng Panginoong Hesus. Bakit mo hindi i-bless ang nangaral ng salita ng Diyos? Di ba? Mapapalaya ang ating puso maging sa pagbibigay natin na lagi tayong masaya. Magbigay tayo, parang 1,000 ata yung nabigay ko, nagkamali ako ng dugo. Naibigay mo na, kahiyaan na eh. Pero ngayon, masama talaga loob mo. Pero matutuwa mga kapatid, hindi na tayo magbibigay dahil tayo para tipong pagpalaan tayo. Nagbigay tayo sapagkat pinagpala na tayo ng Panginoong Hesus. Ngayon, may iwasan din natin sa sarili natin kapag ang ating pananampalataya enough na, may iwasan tayong matukso na baguhin ang message. Marahil lahat tayo nag-iibanghelyo. Lahat tayo ay nasubukan nyo na ba na mag-ibanghelyo? Na ang content ng ibanghelyo nyo ay labugat. Diba totoo yun? Pero mga kapatid, ang evangelism is not an evangelism kapag hindi mo pinakita kung gaano ang bad news. Para sa isang good news ay maging good news, kailangan nyo ipakita kung bad news. Kung bad news, lahat tayo mapaparusahan. Lahat tayo, walang makakaligtas. Ang good news, maaari tayo maligtas sa pagtitiwala sa Panginoon. Huwag natin simulan ang ating gospel sa pagmamahal ng Diyos. Although mahalaga yun, dapat muna ipakita natin ang galit ng Diyos sa kasalanan. At pagkatapos nun, ipakilala natin ang kanyang pagmamahal sa makasalanan. Nang sa ganun, ang ating ebanghelyo ay hindi para lang makonvince natin ang tao. Kundi ang pinapangaralaman natin ng totoo at balanse. Kaya nga sa panahon ngayon, maunawaan niyo ko, na sinasabi the gospel is irrelevant, even the modern world. The world must change by the gospel, not the gospel will change to the world. Sinasabi makaluma na yun, paano ka magkakaroon ng mga i-disciple mo? Paano ka magkakaroon ng mga worker sa church, mga believer? Kung ang lagi mong sinuturo ganyan, kapatid nawa, maunawaan natin. Back to basic tayo. Yung sabi na, gospel is enough. Wala na dapat tayo idagdag pa. Kaya nga, sinasabi sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel. It is the power of God unto salvation for everyone that believe. So, ibig sabihin, huwag mo ikahiya ang ebanghelyo. Huwag mong bawasan ang ebanghelyo para malamang tanggapin ng tao. Unang-una sa lahat, i-preach mo ito sa iyong sarili bago mag-preach sa iba. Huwag kang bubuklat sa salita ng Diyos at hanapin lang ang mga promises, good promises ng Diyos. Buklatin mo ang salita ng Diyos. Kilalanin mo ang kinamumuhian ng Diyos.
kilalanin mo ang gusto ng Diyos. Yun ang pagkakakilala ng tamang pananampalataya. Wala kang iniiwasan verses sa Bible. Ay, ang hirap dito tanggapin, hindi ko tumatanggap. Ang Diyos ay nagagalit. Ayoko niyan, gusto ko God is love. Napakita muna natin sa sarili natin na ang lahat ng salita ng Diyos ay tinatanggap natin. From Genesis to Revelation, we believe every word of God. That is true and correct. Maunawaan natin. Kaya nga, kung gusto natin mabago ang mundo, dapat magsimula sa ating sarili ang pagbabago. Hindi tayo paniniwalaan ng tao, base lamang sa ating mga salita. Paniniwalaan natin. Paniniwalaan tayo ng tao kung ang ating pananampalataya ay makikita sa ating mga gawa. Kung ikaw ay numero unong nag-aalala sa panahon ngayon, matakot ka. Kasi ang dala-dala mong pangalan ay pangalan ng Panginoon Jesus. Dala-dala mong pangalan, ngunit nag-aalala ka. Sinasabi mo, believe in God, believe in God. Marami kang nabahaginan, tapos nung makita ka ng mga tumanggap ng dahil sa'yo, tapos nakikita yung mga post mo na nag-aalala ka, ikaw pa yung magiging sanhi ng katikisuan, mga kapatid, na mamunawaan natin. Dapat makita mo sa sarili mo na ito talaga salita ng Diyos ay hinap na para mabago. Kaya nga, bago matapos yung pangatlong puntos, gusto magkabigay ng example, illustration. Narinig ko to sa isang preacher din na pinakikinggan ko. Nasabi niya, mayroong isang hari na mayroong isang asawa. Aalis itong hari ito. Maglalakbay sa malayong lugar. Binigyan niya ng set of instruction kung paano ba itong kanyang asawa, o kanyang bride, ay dapat mamuhay. Which is the Word of God. And the bride of Christ, all of us. Ngayon, ito ikaw, sa modernong panahon ngayon, sinasabi mo, ay kailangan bihisan ko itong bride na to. Pagandahin ko, lagyan ko ng lipstick. Yung mga gown niya na masyado ng makaluma, dapat iksihan natin ng palda. Tapos pagkulahin natin ng labi para magustuhan siya ng mga tao. Ngayon, dumating ang hari. Pagdating ng hari, nakita niya ang kanyang asawa. Ang dami mong binago. Ano kayang maramdaman ng hari? Pinagkatiwalaan tayo ng salita ng Diyos. Huwag natin baguhin ang salita ng Diyos para lamang matanggap ang makasalanang mundo ito. Hayaan natin ang gospel mismo na wala tayong binago ay may kapangyarihang bumago ng buhay. Kapag mayroon tayong dinagdag para dito o mayroon tayong binawas kasi baka hindi ito magustuhan ng tao, nawawala ang bisa at kapangyarihan. Kaya nga, I am not ashamed of the gospel. Hindi ko kinakahiya na ang aking pinipreach ay ang Kristo, Jesus, na napako sa krus para iligtas ang makasalanan. Hindi ko babaguhin ang gospel. Ipapangaral ko to hindi lang sa iba, kundi sa aking sarili. Patuloy kong ipapaunawa sa aking sarili na ang dahilan kung bakit ako nanampalataya sapagkat sa ginawa ng Panginoong Jesus, pag-ibig niya sa akin. Tinanggap niya ang kapurusuhan. Dapat sa akin. Upang kapag ako'y mananampalataya, ituturing ako ng Ama na matuwid. Nawaan natin. Ito lamang mga kapatid. Ang pinakalaman, ulitin ko, para malaman ang genuine ng ating faith, kung itong pananampalataya natin ay totoo, dapat natin tingnan kung ano ba ang nilalaman, content of our faith. Matatagpuan ba ang ating Panginoong Jesus o ang ating sarili? Ginagamit natin ang Panginoong Jesus. Maunawaan natin. Pangalawa, conviction that content of our faith is true. Naniniwala ba tayo sa sarili nating pagtitiwala ng salita ng Diyos ay totoo?
Ngayon, pag naniniwala ka na sa salita ng Diyos ay totoo, dapat tayong paulit-ulit na lumapit sa Diyos. Sapagkat alam natin patuloy tayo mahina. Sabi nga, natagpuan ko ang kalakasan. Natagpuan ko ang kalakasan sa pag-iwas ng kasalanan, hindi dahil sa aking kakayanan, kundi dahil sa aking pagpakumbaba. Na sa bawat aking pagkakasala, lagi akong lumulong sa harapan ng Panginoon. Lagi kong pinapaalala ang kanyang pangako. Lagi kong sinasabi sa kanya ang aking mga kasalanan at lagi kong sinasabi sa kanya na baguhin niya ang aking puso. At sa ganun maiwas tayo sa pagmamataas. Lagi tayong maging mababa sa Diyos sapagkat ang lahat ng tao, maging tayo man mismo, ay patuloy sa pagkakasala. Ang maunawaan natin. We are Christian not because we are sinless. We are Christian because we are in need of Christ every day. Ang maunawaan natin. Sa pangatlo, believing that the content of our faith is enough. Salita lamang ng Diyos. Kaya mahalaga na magbasa tayo sa salita ng Diyos upang ang ating pananampalataya ay hindi ito maligaw. Dapat meron tayong thermometer, meron tayong barometer. Hindi dahil sa ang tao ay malakas, ay sabihin natin walang lagnat. Barilin ng thermometer o nilagnat ka pala, ganun din. Sa nagsasalita, sa Ebanghelyo, nagsasalita ng salita ng Diyos, i-test mo siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At makikita mo kung sino ba talaga ang tunay na nagsasabi ng salita ng Diyos. Nawa, maunawaan natin mga kapatid, sa umagang to, nawa nasagot kung ano ba talaga ang tunay ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi matatagpuan sa mga bagay na meron tayo. Kahit mawala na ang lahat ng bagay na meron tayo, ang ating pagtitiwala ay nasa tatagpuan sa Panginoong Hesus. Kaya kahit na mawala ang lahat sa iyo, nagkasakit ka pa, masaya ka pa rin. Kasi ang titiwala at kadahilan ng iyong kasiyahan ay hindi natagpuan sa mga bagay. Hindi natagpuan kay Mayor, kaya reklamo ka ng reklamo na wala ka pa rin relief goods. Natagpuan ito sa salita ng Diyos. Gusto niyo mabago ang mundo? Gusto niyo mabago ang buhay natin? Tanggapin natin na ang salita ng Diyos ay totoo. At tanggapin natin na ang salita ng Diyos ay sapat na para tayo maging sagana sa mga mabubuting gawa. Sumusunod ako, hindi dahil sa ako, gusto kong maging mabuting tao. Sumusunod ako, hindi dahil sa gusto kong maging masunurin. Sumusunod ako, sapagkat nagtitiwala ako na ang kanyang mga salita ay totoo. At ang nagtitiwala ako na ang nagsasalita ay mahal niya ako. Kaya mamahalin ko rin ang Diyos. At ang sa ganun, ang aking pagsunod ay hindi napipilitan, kundi gusto ko na ang aking ginagawa. Nawa sa umagang ito, yun lamang mga kapatid. Patuloy tayo sa Panginoon. Lagi natin panalangin na hindi lamang na ma-end na ang sitwasyon ngayon. Hindi lamang na matapos na itong sitwasyon natin ngayon. Kundi manalangin tayo na itong mga bagay-bagay na nangyayari sa sanlibutan ay magiging turns out good. Ito'y magiging sanhi na ang tao ay tunay na makakilala sa salita ng Diyos. Ito'y maging sanhi na ang tao ay tunay na makinig. Ito'y maging sanhi na ang tao ay tunay na maghanap sa salita ng Diyos. Nang sa ganun, matapos man ang mga pangyayari ito, at lahat ay mabalik na sa normal, patuloy pa rin tayo sumasamba at nanalangin sa Panginoon. Tingnan mga kapatid, God bless po sa inyo at ang papurihan ay sa Panginoon Hesus lamang. Tayo manalangin bilang pagtatapos. Amang banal, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa aming Panginoon Hesus na dahilan ng aming kaligtasan. Nawa, panalangin po namin na sa pamamagitan ng pagkakarinig ng iyong salita ay sukatin namin ang aming sarili kung kami ba talaga ay tunay na nagtitiwala sa iyo. Sa pamamagitan ng aming pakikinig, ang aming pagtitiwala ay nakadepende sa aming Panginoong Hesus.
ang aming pang pagtitiwala ay nakadepende na yung salita ay totoo, o ang aming pang pagtitiwala ay nakadepende na ang iyong salita ay sapat na sa amin. Tulungan niyo kami na may mabuting ehemplo sa panahon ngayon, na lahat kami na tumatawag sa aming Panginoong Hesus ay maging ehemplo ng kapanatagan ng kaluluwa, pagiging masayahin sa kabila ng mga sitwasyon, upang sa aming mga inuugali ay makita kami na patuloy pa rin na panatag ang mga. Ito ang magiging dahilan upang sila mismo ay manampalataya sa inyo. Gamitin niyo po kami instrumento, Lord, sa panahon ngayon na lahat ay natatakot, ang lahat ay nag-aalala, na wala dapat ipag-aalala ang isang tao kung titiwala sa Panginoon Hesus. Ang sakit ay nakakapatay lamang ng kaluluwa. Subalit, ang iyong salita ay nakapagbibigay lunas sa katawan at nakapagbibigay kaligtasan sa aming kaluluwa. Maraming salamat. Lord God, nadalangin po namin, Panginoon, na iwasan niyo po, Panginoon God, na ang mga nagsisilbi sa panahon ngayon na sila mismo lumahaw. Tulungan namin, Panginoon, sila, Lord God, na huwag namin silang pandirihan ng mga health workers, Lord God. Pakita namin ang aming pag-ibig, Lord God, sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin sa kanila at patuloy, Panginoon, na pag-aalala sa kanila. Lord God, maraming salamat, Panginoon. Nawa ang mensahe sa umagang ito ay napagbigay sa amin ng tunay na pagtitiwala sa inyo. Maraming salamat sa iyong kapurihan. Itong aming panalangin. In Jesus Christ we pray. Amen. Maraming salamat, mga kapatid.